Magandang umaga mga bata! Ako si Binibining Angelica, ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan 2. Bago natin simulan ang ating talakayin ngayong umaga, ay inaanyayahan ko muna ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago umupo ang lahat, ay pakipulot po muna ang basura na nasa ilalim ng inyong upuan at pakiayos na rin po ang hanay ng inyong upuan. Okay, maaari na kayong umupo mga bata. Muli, magandang umaga mga bata. Okay, napakasigla naman ng aking mga mag-aaral ngayong umaga. Class, may lumiban ba sa ating klase ngayong umaga? Wala? Magaling! Ako ay natutuwa dahil kumpleto kayo ngayong umaga. Ibig sabihin nito ay nais ninyong malaman kung ano ang ating bagong tatalakayin ngayon. Pero bago natin alamin kung ano ang ating tatalakayin ngayon, ay magbibigay muna si teacher ng 3 alituntunin na dapat ninyong sundin at tandaan. Una, kapag nagsasalita si teacher sa harap, ay kailangan ninyong makinig at huwag kayong maingay. Ikalawa, kapag meron kayong tanong o kung gusto nyong sumagot, ay maaaring itaas nyo lamang ang inyong kamay. At panghuli, kapag meron tayong aktibidad na gagawin, gusto kong makipagtulungan kayo sa inyong mga kaklase. Nauunawaan ba mga bata? Mga bata, natatandaan niyo pa ba kung ano ang tinalakay natin kahapon? Ano nga ulit iyon, Rema? Tama, tinalakay natin ang tungkol sa barangay at ang mga taong namamahala sa loob ng barangay. Mahuhusay mga bata, talaga ngang kayo ay nakinig sa aking diskusyon kahapon. Ngayon, bago natin simulan ang ating aralin ngayon, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Mayroon akong ipapakita sa inyong 3 litrato at sasagutin nyo lamang kung ano ang nakikita ninyo sa litrato. Nauunawaan po ba mga bata? Okay, magsimula na tayo. Ano ang nakikita ninyo sa unang litrato? Tama, ito ay isang simbahan. Ano ang ginagawa natin sa loob ng simbahan? Magaling! Tayo ay nagdarasal at nagpapasalamat sa Diyos. Ano naman ang nakikita ninyo sa ikalawang litrato? Mahusay, ito ay isang ospital. Ano ang ginagawa natin sa loob ng ospital? Tama, tayo ay nagpapagamot sa mga doktor. Ano naman ang nasa huling litrato? Magaling, ito ay isang tindahan. Ano ang ginagawa natin sa loob ng tindahan? Tama, tayo ay bumibili ng ating mga pangangailangan. Magaling mga bata, dahil nahulaan ninyo kung ano ang nasa larawan. Base sa ating ginawang aktibidad, ano kaya sa tingin ninyo ang ating tatalakayin ngayon? Yes, Apple? Tama, tatalakayin natin ngayon ay ang bahay dalanginan o simbahan, pamilihan o tindahan, at sentrong pangkalusugan o hospital na makikita sa loob ng ating komunidad. Handa na ba kayong makinig mga bata? Kung ganon ay magsimula na tayo. Pero bago iyon ay pakibasa muna ang layunin na kailangan ninyong matamo pagkatapos ng ating talakayin ngayong umaga. Maraming salamat mga bata. Ngayon ay atin nang alamin kung ano nga ba ang bahay dalanginan, pamilihan at sentrong pangkalusugan. Diba, class, tatalakay na natin kung ano ang komunidad. At ang komunidad ay tinatawag ding isang pamayanan. Ang pamilya, paaralan, barangay, simbahan, pamilihan at pagamutan ay bahagi ng isang komunidad. At natalakay na natin noon ang pamilya, paaralan at barangay. Kaya naman, ang pagbibigyan natin ng pansin ngayon ay ang huling 3 bahagi.
Ito ay ang bahay dalanginan o simbahan, pamilihan, at ang sentrong pangkalusugan o ang pagamutan. Una ay ang bahay dalanginan. Pakibasa muna. Maraming salamat mga bata. Ang bahay dalanginan ay isang lugar o gusali na itinalaga para sa pagsamba, panalangin at espiritual na aktibidad. Dito sa bahay dalanginan tayo nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos sa biyayang ating natanggap. May iba't ibang uri ang bahay dalanginan. Merong simbahan, moske, templo, o marami pang iba. Ang bawat relihiyon ay may sariling uri ng bahay dalanginan ayon sa kanilang tradisyon at paniniwala. Katulad ng sa Katoliko, ang bahay dalanginan ay tinatawag na simbahan. Ikalawa ay ang pamilihan. Pakibasa muna mga bata. Maraming salamat mga bata. Ang pamilihan ay isang lugar kung saan nagaganap ang palitan ng mga produkto, serbisyo o kalakal sa pagitan ng mga nagtitinda at mamimili. So dito sa pamilihan tayo bumibili ng ating mga produktong gustong bilhin at dito rin nagtitinda ang mga taong gustong magtinda o mga taong naghahanap buhay. Mayroong mga halimbawa ang pamilihan. Merong supermarket, palengke, sari-sari store, at mga e-commerce platforms katulad ng Lazada at Shopee. Sa palengke, supermarket at sari-sari store ay physical tayong bumibili ng ating gustong bilhing produkto. Ngunit sa mga e-commerce platforms katulad ng Lazada at Shopee ay maaari ka nang makabili kahit online. Isang pindot mo lang sa gadget mo ay maaari mo nang bilhin ang nais mong produkto. Panghuli ay ang sentrong pangkalusugan. Pakibasa mga bata. Maraming salamat mga bata. Ang sentrong pangkalusugan ay isang pasilidad o lugar kung saan ito ay nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Layunin nito ang magbigay ng konsultasyon, gamutan, pagbabakuna at marami pang iba. Ang sentrong pangkalusugan ay maaaring pampubliko o pribado. Kung pampubliko ay libre ang gamutan. Ngunit sa pribado naman ay nagbabayad ang mga tao upang sila ay masuri at magamot ng mga doktor. Mayroong halimbawa ang sentrong pangkalusugan. Merong hospital at meron din namang barangay health center na makikita sa ating komunidad. Nauunawaan niyo ba ang ating tinalakay ngayon mga bata? May tanong pa ba kayo? Wala? Kung ganon ay magpatuloy na tayo sa ating gawain. Handa na ba kayo? Mahusay! Ngayon mga bata, meron tayong aktibidad na gagawin. Hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Unang grupo, kayo ang sa bahay dalanginan. Ikalawang grupo, kayo ang sa pamilihan. Ikatlong grupo, kayo ang sa sentrong pangkalusugan. Ang gagawin nyo lamang ay iaakto ninyo kung ano ang nangyayari o kung ano ang nagaganap sa loob ng bahay dalanginan, pamilihan at sentrong pangkalusugan. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para maghanda at pagkatapos ng 10 minuto ay ipapakita ninyo sa harap ng inyong mga kaklase ang senaryong inyong nabuo. Nauunawaan po ba? Maaari na kayong magsimula mga bata. Tapos na ang 10 minuto mga bata. Natapos niyo ba ang inyong gawain? Magaling! Kung ganon ay maghanda na ang unang grupo para mag-present sa harap.
Okay, ang galing ng unang grupo. Ikalawang grupo. Ang husay. Ikatlong grupo. Ang galing. Ang huhusay ninyo mga bata. Dahil dyan, bigyan nyo ng masigabong palakpak ang inyong sarili. Okay mga bata, tapos na tayo sa ating gawain. Mga bata, ano nga ang ating tinalakay ngayon? Yes, Rhea? Tama, ating tinalakay ang bahay dalinginan, pamilihan, at ang sentrong pangkalusugan sa ating komunidad. Ano nga ulit ang bahay dalinginan? Yes, Ray? Mahusay. Ano naman ang pamilihan? Yes, Mariel? Tama. At ang sentrong pangkalusugan, Muhaira? Ang galing! Ang huhusay ninyo mga bata. Lubos nga ninyong naunawaan ang ating tinalakay ngayon. At ako ay natutuwa dahil meron kayong natutunan ngayong araw. Mga bata, ano nga ang huling tatlong bahagi ng komunidad na ating tinalakay ngayon? Mahusay, ito ang pamilihan, bahay dalinginan, at sentrong pangkalusugan. Gaano nga ba ito kahalaga sa ating komunidad? Mahusay. Ang bahay dalinginan ay nagbibigay ng espiritual na gabay sa mga tao at nagtuturo ng kabutihang asal. Sa pamilihan naman, ito ang pinagmumulan ng ating pangangailangan, hanap buhay at nagpapalago sa ating ekonomiya. Sa sentrong pangkalusugan naman, ang nagbibigay ng serbisyong medikal sa mga tao at nagbibigay ng agarang tulong sa mga nangangailangan. May nais ba kayong itanong mga bata? Wala na? Kung ganon ay magpatuloy na tayo sa ating pagsusulit. Panuto, basahin mabuti ang mga tanong tungkol sa komunidad na iyong kinabibilangan. Isulat lamang ang tamang titik na sagot sa linya bago ang numero. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang pagsusulit. Maaari na kayong magsimula mga bata. Para naman sa ating takdang aralin, ay basahin at pag-aralan nyo lamang ang nasa Aralin 5, page 59 hanggang 77. Basahin nyo ito at pag-aralan dahil magkakaroon tayo ng isang oral recitation bukas. Nauunawaan po ba? Okay. Hanggang dito na lamang ang ating klase ngayon mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!